Ang pambungad na eksena ay nagpapakita sa atin ng isang babaeng hostage ng isang lalaki, nang dumating ang ating bida na nakasuot ng puti at binugbog ang buong hukbo ng mga masasamang tao. Mayroon siyang kasama na tinatawag niyang sidekick na tumutulong sa kanya sa laban at nakasuot ng parehong damit, at sa huli ay nailigtas nila ang dalaga sa pagdurusa. Nang tinanggal ng bida ang kanyang maskara, makikita natin na ito ay ang superstar na aktor na si Chuck Norris at ang kanyang sidekick ay isang teenager na nagngangalang Barry. Sa parehong oras ay biglang nagising si Barry sa kanyang silid-aralan, na napagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase na siyang dahilan ng pag-atake ng kanyang hika. Si Barry ay isang mahiyain at sakitin na bata na madalas binubuli sa paaralan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglikha ng mga pantasya sa kanyang isipan, na karamihan ay tungkol sa pagiging sidekick niya kay Chuck Norris. Sa kanyang mga pantasya ay mayroon siyang sobrang lakas na pangangatawan at kumpiyansa, lahat ng bagay na kulang sa kanya sa totoong buhay. Kadalasan ay iniisip niya na nakikipaglaban siya sa mga bully para iligtas ang kanyang paboritong guro na si Noreen. Nag-aalala ang guro tungkol sa madalas na pangangarap ni Barry at ang pagliit ng kanyang atensyon sa mga bagay. Pagkatapos ng klase ay kinausap niya ang ama ni Barry na si Mr. Gabrewski at nagpa siya ang dalawa na papasukin si Barry sa isang klase ng karate. Sa ganitong paraan ay maaari siyang manatiling abala at matuto ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa totoong buhay. Pumunta sila sa isang dojo na pagmamay-ari ng isang mayabang na lalaki na nagngangalang Kelly Stone. Ipinagmamalaki ng lalaki ang kanyang kontribusyon sa esport at inihahambing ang kanyang sarili kay Chuck Norris. Iniinsulto din niya ang bawat iba pang guro ng karate at sa tingin niya ay siya ang pinakamahusay sa lahat. Si Barry at ang kanyang ama ay pasimpleng umalis, dahil napansin na ang lalaki ay hindi magiging isang mabuting master. Sa paaralan ay nalaman ni Noreen ang tungkol sa nabigong plano. Ang kanyang tiyuhin na si Mr. Lee ay darating para magtrabaho sa restaurant ng kanilang pamilya, at sa tingin niya ay siya ang magiging perpektong guro para kay Barry dahil ang dalawa ay may ilang parehong katangian. Pagkatapos ay ipakikilala tayo kay Mr. Lee na nasa istasyon ng tren. Binastos siya ng isang lalaki gamit ang hindi magandang pananalita kaya naman ginamit ni Lee ang isa sa kanyang maraming tricks upang masunog ang jacket nito. Kinalaunan sa araw na yon, nakilala ni Barry si Lee sa kanyang restaurant. Para sa kanyang unang aralin ay hiniling sa kanya na maglakad papunta sa paaralan simula sa susunod na araw, pagkatapos ay dahan-dahan na tumakbo sa mga susunod na araw. Gusto ni Lee na pagbutihin ang tibay ng kanyang katawan dahil ang labis na pag-eensayo ay maaaring mag-trigger ng kanyang hika at lalong lumala. Habang nag-uusap sila sa kusina, nasa labas ang tatay ni Barry at si Noreen na sabay na kumakain. Nawala ang asawa ni Mr. Gabrewski 10 taon na ang nakalilipas at mula noon ay nag-iisa na siya, si Noreen naman ay mukhang interesado sa kanya. Sa oras na yun ay biglang dumating ang isang grupo ng mga gangster sa restaurant at nagsimulang gumawa ng gulo. Pinatawag si Lee sa labas para ayusin ang sitwasyon, siya ay kumilos na parang nakainom ng alak at nagpatuloy upang bugbugin ang mga lalaki. Si Barry na hanggang ngayon ay nagdududa, sa wakas ay nasa sabik ng matutong lumaban. Kinabukasan ay naglalakad siya papunta sa paaralan nang biglang magambala ng isa pang panaginip. Sa pagkakataong ito, siya at si Chuck Norris ay mga sundalo na tagapagligtas ni Noreen mula sa mga terorista. Gumagawa sila ng mga walang katotohanan na pagkilos at pinapatay ang lahat ng mga kaaway bago siya nakabalik sa realidad. Sa daan ay inalok siya ng tulong ng isang mabait na kaklase niyang si Lauren ngunit tumanggi siya, alam ni Lauren ang kalagayan ni Barry at nag-aalala sa kanya. Sa klase ay tinanong ng guro ng kasaysayan ang isang sikat na bata na si Randy, ngunit pinagtatawanan siya dahil hindi niya alam ang sagot. Makalipas ang 1 minuto, ibinunyag ni Barry ang tamang sagot, na lalong nagpahiya kay Randy. Kaya naman nang matapos ang klase ay itinulak ng bully si Barry sa sahig, siya ay tinapakan at hiniling na lumayo sa kanila. Napapaligiran siya ng lahat, ngunit walang sumubok na lumaban kay Randy na sa halip ay tinawag nila si Barry sa iba't ibang panglalait na pangalan. Nakahanap din si Randy ng magazine na tungkol kay Chuck Norris at pinunit ito. Bago umalis ay ipinahayag niya na kinaibigan lamang siya ni Lauren dahil naaawa ito sa kanya. Matapos ang kaguluhan, si Barry ay naiwan na nalulungkot ngunit mas matindi ang pagkapuot. Inilagay niya ang lahat ng kanyang galit sa pagsasanay at natuto ng iba't ibang mga pangunahing pamamaraan sa kanyang unang araw. Ang kanyang hika ay nagdudulot sa kanya ng paghingal, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa sumunod na eksena ay nasa gilid ng gym si Barry na nagkaklase,
habang pinapanood ang iba na nagsasanay ay nahulog na naman siya sa mundo ng imahinasyon. Sa pagkakataong ito, si Chuck ay isang cowboy na pinangalanang Lone Wolf, habang si Barry ang kanyang assistant na si Little Wolf. Pumunta sila sa isang bar upang uminom, nang ang waitress na si Noreen ay ginugulo ng mga masasamang cowboy. Ang dalawa ay iniligtas siyang muli pagkatapos talunin ng mga ito. Biglang nagising si Barry mula sa kanyang pantasya nang pinagalitan siya ng kanyang guro dahil sa hindi pagpansin sa kanya, at bilang parusa ay pinaakyat siya sa lubid. Alam ng lahat na si Barry ang pinakamahina sa kanilang lahat, kaya naghanda silang gawin siyang katatawanan, ngunit nagulat ang lahat nang madali niya itong naakyat. Pagkatapos ng klase ay sabay silang naglakad pa uwi ni Lauren, sinamantala ni Barry ang pagkakataon para sabihin sa kanya na crush niya ito. Gayunpaman, sinabi ni Lauren na kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Ito ang nagpapatunay na tama si Randy, kinaibigan lang siya nito dahil naaawa ito sa kanya. Ang nalulungkot at nagagalit na si Barry ay tumakbo papunta sa kanyang bahay dahilan para umatake ang kanyang hika, ito ay lalong naging dahilan upang managinip siya ng panibagong senaryo. Pinapahirapan siya gamit ang kadena ng kanyang guro sa gym, na kontrabida sa kanyang pantasya ngayon at nang magising si Barry ay nasa ambulansya na siya na dadalhin sa ospital. Si Lee at Noreen ay bumisita sa kanya upang masigurado ang kanyang kalagayan. Sinabi ng doktor na mukhang maayos ang kanyang baga, kaya naman nakakagulat para sa kanya ang pag-atake ng kanyang hika. Mukhang naiintindihan ni Lee ang problema kaya nilagyan niya ng espesyal na ointment ang dibdib ni Barry, at sa paglipas ng panahon ay malaki ang naitulong nito sa bata. Pinapabagal din nila ang bilis ng pagsasanay, na tinitiyak na si Barry ay makakakuha ng maraming pahinga. Kailangan niyang uminom ng kakaibang gamot 4 na beses sa isang araw na makakatulong sa kanyang lakas ng katawan. Malaki ang naitulong nito sa kanya, na sa pagtatapos ng linggo ay gusto na niyang makilahok sa klase sa gym. Ayaw siyang payagan ng guro sa pag-aakala na mapupunta lang muli siya sa ospital, ngunit nang nagpumilit si Barry ay wala siyang pagpipilian kundi ang hayaan ito. Kinabukasan ay magkakasama sina Noreen, Gabruski, Lee at Barry nang ipinakita sa kanila ni Noreen ang kanyang kakayahan sa karate. Dahil siya ay sinanay na mula sa murang edad, siya ay naging isang napakahusay na manlalaban at si Gabruski ay sobra niyang napahanga. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, tinuruan siya ni Noreen ng ilang mga galaw. Ang pagtuturo ay nagpalapit sa kanilang ugnayan ngunit pinigilan nilang maging masyadong malapit sa isa't isa. Isang araw ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Lee at Barry tungkol sa mga imahinasyon nito, pinayuhan siya ni Lee na subukan na kontrolin ang kanyang mga iniisip. Kung magagawa niya ito ay magiging mas matindi ang kanilang pag-eensayo at sa kalaunan ay maaaring magkatotoo ang kanyang mga pangarap. Habang lumilipas ang panahon ay lumalakas si Barry at habang nagsasanay ay nagsimula siyang magpalabas ng malalakas na sipa sa kanyang master, na hinihimok ito na maging mas maingat. Napansin ni Lee na nakakalimutan na ni Barry ang kanyang inhaler, na nagpapatunay na ang kanyang kalusugan ay lumakas na ng husto. Samantala, walang kaalam-alam ang kanyang mga kaklase na lumakas na siya kaya nagsimula na naman si Randy sa pang-aasar sa kanya. Sa pagkakataong ito ay pinagtanggol ni Barry ang kanyang sarili at sumagot siya pabalik. Bilang resulta ay inatake siya ni Randy, ngunit nagawa niyang lumaban na ikinagulat ng lahat. Nagsimula ang isang tunggalian sa pagitan ng dalawa. Ngunit si Randy ay nagbigay ng isang mahigpit na kompetisyon dahil siya ay nag-eensayo rin ng karate. Natigil lang ang kaguluhan ng pumagitna ang kanilang guro sa gym. Maya-maya ay nilapitan ni Lauren si Barry, pinupuri ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Inaanyayahan din niya siya sa isang date sa zoo sa katapusan ng linggo, at masayang sumang-ayon si Barry na kinalimutan na ang pangbabusted sa kanya nito kamakailan. Sa sumunod na eksena, si Barry ay nagkaroon na naman ng imahinasyon. Sa pagkakataong ito ay sumasalakay sila ni Chuck sa isang bodega ng droga. Ginawa na naman na hostage ng kontrabida si Noreen dahil nagtaksil siya sa gang na nagtatago ng mga ilegal na droga sa loob ng bodega. Sa oras na yun ay biglang sumabog ang gilid ng lugar, na sinundan ng madrama na pagpasok ni Chuck. Inutusan ng gangster ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, ngunit bago nila magawa ay sumunod ang isa pang pagsabog at sa pagkakataong ito ay pumasok sa bodega ang sidekick na si Barry at naganap ang labanan. Nakakagulat dahil si Barry ay nakapatay ng mas maraming tao na mas higit kay Chuck, mas matapang na siya kaysa sa dati na ikinagulat din ni Chuck sa imahinasyon. Matapos talunin ng mga kalaban, pumunta sila kay Noreen upang iligtas ito at nalaman na nagbago na siya bilang si Lauren.
Tinanong siya ni Chuck kung paano ito nangyari, na sinagot ni Barry na imahinasyon niya ito kaya siya ang pangunahing karakter dito. Sa wakas ay natutunan na niyang kontrolin ang kanyang mga iniisip at ayusin ang mga ito sa paraan na mas gusto niya. Kinabukasan sa paaralan ay hinamon ni Randy si Barry sa isang opisyal na laban sa isang karate tournament. Noong una ay hindi siya tiwala sa kanyang mga kakayahan, ngunit sa pag-udyok sa kanya ng master ay sumang-ayon na siyang makilahok. Sa sumunod na linggo ay nagsasanay siya ng mas mahirap kaysa sa dati. Noon ay nagsasanay siya para lumakas, ngunit ngayon ay nagsasanay na siyang lumaban at magdepensa. Pagkatapos ay dumating na ang araw ng paligsahan, hindi tulad ng kanyang inaasahan ay hindi siya kinakabahan. Hiniling sa kanya na panuorin ang demonstrasyon ng karate bago ang laban upang mapasaya ang sarili. Habang wala pa siya ay inirehistro ni Noreen ang kanilang pangalan sa koponan. Ngunit lumalabas na ang paligsahan ay isang kompetisyon ng 4 na tao. Siya at si Lee ay maaaring sumali kasama ni Barry, ngunit sila ay kulang pa rin ng isang miyembro. Sinusubukan niyang mga tuwiran sa organizer, ngunit naninindigan sila sa mga patakaran. Habang nag-uusap sina Lee at Noreen tungkol sa kung gaano madidismaya ang bata, narinig nila ang 2 batang babae na pinag-uusapan si Chuck Norris. Dumating rin pala ang aktor para tangkilikin ang torneo bilang karate champion, nakakuha ng ideya si Lee at tumakbo papunta sa aktor. Sa ibang lugar ay nagkita si Chuck at ang mayabang na guro ng karate na si Stone. Gaya ng dati, pinagtatawanan ni Stone si Chuck at tinawag siyang duwag dahil sa hindi niya pagsali sa mga tournament. Tiwala siya na kung magkakalaban sila ngayon ay tiyak na mananalo siya. Gusto ni Lee na hikayatin si Chuck na mapabilang sa kanilang koponan at makumpleto ito. Kahit na iniisip ni Noreen na walang kwenta ang ideya, iginiit pa rin niya ito kaya sinamantala ni Noreen ang pagkakataon at lumapit sa superstar. Sa sumunod na eksena, si Barry ay nanunood ng demonstrasyon ng karate nang lumingon siya at nagulat na nakita si Chuck na nakaupo sa tabi niya. Nagpakilala sila sa bawat isa kahit masyadong natutulala si Barry para magsalita. Natupad ang kanyang pangarap nang hilingin sa kanya ni Chuck na maging magkakampi sila para sa susunod na kompetisyon. Hindi na nag-aksaya ng 1 segundo si Barry at tinanggap ang alok. Para sa unang round, si Noreen ay nakibahagi sa demonstrasyon at nanalo bilang pangalawa. Ang ikalawang round ay brick-breaking, pumunta si Lee sa entablado at humihingi ng isa pang brick bilang karagdagan. Walang naniniwala na ang isang matandang tulad niya ay maaaring gumawa ng ganoon na kakayahan, ngunit nagulat ang lahat nang mabasag niya ang lahat ng ito. Ang pangatlo ay isang round ng demonstrasyon ng nunchaku, isang kagamitan sa martial arts ng mga Japanese. Kinakabahan na umakyat si Barry sa entablado at sinimulan ang kanyang pagganap. Sa oras din na yun ay bigla siyang pumasok muli sa kanyang imahinasyon at naisip ang kanyang sarili na nagpapakita ng mahusay na mga kasanayan sa paghawak ng nunchaku. Natapos niya ang paggawa ng parehong pagkilos sa realidad na naging dahilan ng palakpakan ng madla. Sa susunod na round ay naglaban sina Chuck at Stone at pinatunayan na si Stone ay puro salita lang at walang laro. Pinatamaan niya ito ng bawat suntok at nilalabanan ang lahat ng pag-atake ni Stone, na ikinakagalit niya. Sa wakas ay tinapos niya ang kalaban gamit ang isang malakas na sipa. Gayunpaman sa huli, ang koponan ni Stone at ang koponan ni Barry ay nagkaroon ng 36 na puntos bawat isa, na nangangahulugan na ang mga resulta ay pagpapasya ng isang tiebreaker. Ang tiebreaker ay isang brick-breaking match sa pagitan ni Barry at Randy. Sa unang round ay pareho nilang sinira ang bawat brick. Kaya ang ikalawang round ay ginawang mas mahirap na may mas mataas na salansan. Nauna si Randy ngunit hindi nagtagumpay na mabasag ang lahat ng ito. Bago humarap sa entablado si Barry, hiniling ni Lee sa kanya na alalahanin ang lahat ng itinuro sa kanya hanggang ngayon at ipunin ang lahat ng kanyang lakas. Gamit ang kanyang mga sinabi, sinira ni Barry ang buong salansan sa isang suntok, na ginawang panalo ang kanyang koponan. Sa huling eksena ay magkasama sina Chuck at Barry at nag-uusap tungkol sa paligsahan, nagpapasalamat ang bata sa kanyang bayani. Sa wakas ay natigilan na niya ang kanyang pagkahumaling sa imahinasyon, ngayon na naging realidad na ito. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!